sa iyong kalooban. Ang samo ko, diwang banal, liwanagan. Hello, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Makinig kang maigi. Mayroong isang Diyos na buhay. Nalalaman niya ang lahat na tungkol sa iyo. Nakikita niya ang lahat mong ginagawa. Naririnig niya ang lahat mong sinasabi. Oo, alam niya ang lahat mong iniisip, mabuti at masama. Ang tunay na Diyos sa langit ay nakakakita sa lahat mong kasalanan, pati na yaong nasa puso mo pa lamang. Hindi siya mapagtataguan o mapagkakailaan ni numan. Ang Diyos na ito ay napupuot sa kasalanan at hinihingi ng katarungan na parusahan yaong nagkakasala. Sinabi niya na ang ating mga kasalanan ang siyang magpipinid sa pinto ng langit upang tayo'y huwag makapasok doon. Ngunit, pakinggan mong maigi, patatawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Ang nangasabi mong hindi mabuti, ang kasama ang nagawa mo, at ang likom mong mga pag-iisip. Minamahal ka niya. Hindi niya nais na masarahan ang pinto ng langit laban sa iyo. Makinig ka. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay walang kasalanan, subalit nagbata para sa iyo dahilan sa minamahal ka niya. Ang kaniyang dugo ay dumanak dahilan sa iyong mga pagkakasala. Ngayon, kung lalapit ka sa kanya at aanyayahan mo siyang matira sa iyong puso, iyaon nga ang kanyang gagawin. Ipatatawad nga niya ang lahat mong mga kasalanan. Tutulungan kaniyang gumawa ng mabuti. Lilinisin kaniya mula sa iyong mga karumihan. Lalagyan kaniya ng katuwaan sa iyong puso. Bubuksan niya ang pinto ng langit at pagka ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit at ikaw ay mabubuhay sa walang hanggang tuwa at ligaya. Ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang. Buktong niyang anak, pusang ibinigay, upang kung sumampang, latay at sinuman. Magdamong Ikaw ba'y matatakutin? Natatakot ka bang mamatay? Natatakot ka ba kung ang gabi madilim? Nangangamba ka ba sa maaaring mangyari bukas? Natatakot ka ba sa masasamang espiritu, sa mga multo, aswang, tikbalang, kapre at kung ano't anong mga katatakutan? Nais mo bang mawalan lahat ang pagkatakot na yan? Kung gayon, makinig ka. May mabuti akong balita para sa iyo. Hindi mo kailangang katakutan ng kamatayan. Isinugo na ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ka mula sa kasalanan. Wika niya'y ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesucristong Panginoon natin. Kaya kung tatanggapin mo ang kaloob na buhay na walang hanggan, hindi mo nakatatakutan ng kamatayan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang iyan, kundi ililigtas ka sa lahat mong katakutan kung sa Diyos ka babaling at aasa. Magda2,000 taon na ngayon,
Nang isugo ng Diyos dito sa lupa ang kanyang anak bilang isang maliit na sanggol, ipinasabi niya sa lahat ng tao sa lupa na huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng magandang balita ng dakilang kagalakan sapagkat sa inyo ay isinilang ang isang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Isinugo ng Diyos sa Jesucristo upang siya nating maging tagapagligtas at upang iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway at upang ding mapaglingkuran natin siya ng walang takot. Hindi mo kailangang matakot sa gabi. Hindi ka matatakot sa kakilabutan ng gabi at saka ang wika ng Diyos, kailanmay hindi kita iiwanan upang iyong masabing walang pangamba na ang Panginoon ang aking katulong at hindi ako matatakot sa anumang gagawin ng tao sa akin. Hindi mo kailangang matakot sa kung anong darating na kinabukasan. Wika ng Diyos, magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ibig sabihin ay kapahingahan mula sa inyong mga pagkakasala, kapahingahan mula sa inyong pagkatakot, kapahingahan mula sa inyong mga agam-agam at pangamba. Sinabi niya, hindi ka matatakot, walang sandatang inihanda laban sa iyo na magwawagi. Ito ang pamana sa mga lingkod ng Panginoon. Huwag mong ikabahala ang kinabukasan. Tatapwat hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga pangailangan mo sa buhay ay pawang idaragdag sa iyo. Hindi mo rin naman kailangang katakutan ng masasamang espiritu sapagkat sinabi ng Diyos na ihandog mo ang iyong sarili sa Diyos. Salungatin mo ang demonyo at tatakas siya sa iyo sapagkat ipinagbunyi ng Diyos si Kristo at binigyan siya ng isang pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus bawat tuhod ay iluhod ng mga bagay na nasa langit at ng mga bagay na nasa lupa at ng mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Si Kristo ay may ibayong kapangyarihan sa demonyo at sa lahat ng mga kampo nito. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay walang hanggan. Nais niyang kupkupin kayo tulad ng pagkukupkop ng pastol sa kanyang maliliit na tupa. Wika ng Diyos, huwag kayong mga takot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kayong mga wala ng loob sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin ko kayo, oo, aagapayanan ko kayo ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat tinubos na kita, tinawag na kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, at narito, ako'y laging sa iyo. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Kay Jesus agad umasaka, at nasa piling natin
kaligayahan, ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ikaw, to ay walang humpay. Kung siya'y isa lala, lumbay mo'y magiging ligaya, at siya'y walang nasang iba, kundi gumaling ka. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ikaw, buhay walang humpay. Pagtawag niya ay pakinggan, at lubos na pakiayunan. Marahil bukas ay masayang, lapit wag lumiban. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ikaw, buhay walang humpay. Si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa Kanya, huwag kang magpaliban. Malaon ang may sakit si Maria at siya ay pahina ng pahina. Ang nanay niya ay matiyagang nag-aalaga sa kanya sa paghahangad na siya ay gumaling. Tuwing umaga na itatanong ng ina, "Mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mabuti na ba?" Sa umagang ito'y naisagot ni Maria, "Hindi, inay, ang pakiramdam ko'y tila malapit na akong mamatay." "Huwag mo sabihin ganyan, Maria," anang inang lipos ng pag-asa. "Oo nga, inay, natiti akong mamamatay na ako at ako'y natatakot," wika ni Maria. "Ang tingin ko'y napakadilim. Ngunit, nangumpisal ka lamang ng iyong mga kasalanan sa pari kagabi, binyagan ka naman at kinumpil, at saka ikaw naman ay isang mabait na bata, palasimba ka at paladasal." "Oo nga, inay, subalit nalalaman ko na ako'y hindi handang humarap sa kamatayan. Napag-usapan na namin to ng aking kuya noong araw. Hanggang ngayon na hindi pa namin matiyak kung tunay ngang ang mga kasalanan namin ay napatawad na, kahit na kami nakasimba, nakapagdasal at nakapagpenitensya." "Sino yan?" "Naku kuya, mabuti na lamang at dumating ka." "Mahal kong kapatid, may dala akong napakainam na balita para sa iyo. Nasumpong ako sa aklat na ito sa mga banal na kasulatan. Ang maraming tunay na napakabubuting mga salita na tumutugon sa mga tanong natin tungkol sa ikapagkakaroon natin ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso, at kung paano natin matitiyak na ang ating mga pagkakasala ay pinatawad na at kung tayo nga ay tinatanggap na ng Diyos. Ito't babasahin ko sa iyo, Maria, ang ilan lamang sa mga salita ng Panginoong Hesus mismo. "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Minahal na kita ng isang pagmamahal na walang hanggan. At ito pa, ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy." "Naku kuya," sabi ni Maria, "para mong inalis ang mga tinik sa aking mga hinihigaan." "Oo nga, Maring, sa sandaling magtiwala ka kay Jesucristo, ikaw ay ligtas. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan, na naging sumpa para sa atin. Siya lamang ang ating tagapamagitan, ang ating matapat at mataas na saserdote. Lumapit tayo sa kanyang tuloy-tuloy, sapagkat siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung tayo manampalataya at tumanggap sa kanya, lilinisin ng kanyang mahal na dugo ang ating mga pagkakasala." Wika ni Apostol Pedro, "Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." "Kuya, ibig kong magtiwala sa kanya," agap ni Maria.
Nalalaman kong totoo ang sinabi mo, ngunit hindi ko yata maiwawaksi ang aking iba pang mga tinatawagang santo at santa. Hindi ba maaaring ingatan ko pa rin ang mga ito? Maring, pakinggan mo ang wika ng Panginoong Hesus. Walang sino mang makaparuroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kailangang ilagak mo ang iyong buong tiwala kay Hesus lamang. Kung may iba ka pang pinagtitiwalaan na magliligtas sa iyo, hindi ka niya maililigtas. Ngunit ibig kong iligtas niya ako. Lalapit na ako sa kanya, kuya. Mahal kong Panginoong Hesus, tanggapin mo po ako sa bisig mong mapagmahal. Ako'y pagal na pagal at natatakot. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at ang aking mga kasalanan ay pinatawad mo na ngayon pa. Salamat po sa iyo, Panginoong Hesus. Ibig kong maging sa iyo magpakailanman. Inay, hindi mo ba nais na ibigay din naman ang iyong puso kay Hesus? Sa may bulwagan ni Pilato, nakaharap yaong kordero. Biglang tanong ay dingginin niyo, anhin itong Kristo. Anhin mo si Kristo, umibig sa iyo. Darating din ang araw mong sa hatulto tungo. Nakatayo't napahatol sa iyo siya hanggang ngayon. Tatanggapin mong Panginoon, ibibitin sa kahoy. Anhin mo si Kristong umibig sa iyo. Darating din ang araw mong sa hatulto tungo. Itatanggi mo kaya siya sa takot sa isang dalaga, o tatanggapit ibabadya sa hirap o ginhawa. Anhin mo si Kristong umibig sa iyo. Darating din ang araw mong sa hatulto tungo. Jesus kong pinakamamahal, sa puso ko'y maghari ikaw. Susundin ko gabi at araw, mahal mong kalooban. Anhin mo si Kristong umibig sa iyo. Darating din ang araw mong sa hatulto tungo. Nais kong bumasa sa inyo ngayon ang ilang salita ng Diyos at naasahan kong pamagitan ng Santong Espiritu ay pagpapalain kayo ng Panginoon. Nang magkagayo ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad,
Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtam niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kaniyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? Sapagkat ang anak ng Diyos ay pariritong nasa kalwalatian ng kaniyang ama na kasama ang kaniyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Kung mundo'y makamtat di si Kristo, ay anong saysay ng buhay ko? Masisiyahan kayang duto ang puso ko sa mundong ito. Kung mundo'y makamtat di si Kristo, makikinabang kaya ko. Kaligayahang pabago-bago, katumbas kaya ng kay Kristo. Kung ako man ay maging mayaman at matanyag sa sanglibutan, datapwa at walang kaligtasan, ay ano ang pangyayarihan? Kung mundo't di si Kristo ang kamtan, ay ano ang panganganlungan? Pagdumag sa ang hirap sa buhay, sinong aking pagsasakdalan? O kainam ng maging kay Jesus, napapawi ang tanang lungkot, mga kasalanang gumagapos, sa habag niya'y nilalagot. Si Jesus lamang, tanging si Jesus, ang sa sugat ng puso'y gamot. Kahit yaman ng buong sinukog, hindi pa katumbas ni Jesus. At samantalang nakaupo si Kristo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisitagsabi, "Sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga karirinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan iti mangyari dadapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At kung magkagayoy maraming mga titisod, at mga kakanuluan ng bawat isa, at mga kakaputan ang isa't isa, at magsisipagbango ng maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan
ang pag-ibig ng marami ay lalamig, dadapwat. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, nang gayoy hindi pa nangyayari buhat pa sa simula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Dadapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay di magbibigay ng kanyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitangis ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan ng dakilang kalwalhatian. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakaka at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kung magkagayoy, pasasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking salita ay hindi lilipas, sabi ng Panginoon. Dadapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Nais mo bang malaman kung ano ang kahulugan ng pagiging Kristiyano? Ang buhay ay katulad ng isang malapad na daang punong-puno ng mga tao. Bawat tao ay may mabigat na pasaning kasalanan. Ang lahat ay nangagkasala nga. Sa iba't ibang pagkakataon, sa ibabaw ng kaingay at kaguluhan sa mga tabing daan, may himig na naririnig. Isang tinig ang tumatawag. Magsiparito kayong lahat na nangabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. May mga taong patuloy sa kanilang paglalakad na hindi alumana ang tawag na iyon. Wala kayang nakakarinig? Magsilabas kayo mula sa kanila at magsihiwalay kayo at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi at kayo'y tatanggapin ko at ako'y magiging inyong ama at kayo'y magiging aking mga anak. May mangilan-ngilang humihinto sandali upang makinig at pagkatapos ay pagbabalikan ng kanilang mga pasan at lalakad na naman. Sa wakas, ay may isa sa karamihan
na nakarinig ng tinig at lilingon upang makinig. Saglit siyang nag-aatubili, pagkatapos iiwanan niya ang magulong daan at hahakbang na patungo sa makipot na landas at magpapasimulang lumakad na kusa at pasalungat sa dating landas. Siya ay tinutokso at kinukutya ng mga tao sa malapad na daan. Walang mangyayari sa iyo sa buhay na ito pag ganyan ang ginawa mo. Subalit ang lalaki ay hindi natitinag. Siya ay tumatawa na lamang. Dahil sa nalalaman niya na ang mabibigat na pasanin sa kanyang buhay ay naiwaksi na niya at siya ay malaya na. Ang mga dating masasamang kinagawian niya at ang makasalanan niyang kaaliwan ay nangapawi na. Nalalaman kong napawi na ang aking pagkakasala, pinawi ng lubusan sa alaala, sala ko'y nangapawi na. Sa pasimula, akala niya nag-iisa siya sa makipot na landas ng katwiran, subalit si Jesus, ang Panginoon, ay lumalapit at inaakbayan siya. Ang puso ng taong ito ay nalilipos ng katuwaan, kapayapaan at kasiyahan na hindi na niya iibigin pang bumalik na muli sa buhay makasalanan. Inilagay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa puso ng taong ito upang kanyang matiyak na siya nga ay isa ng tunay na anak ng Diyos, isang tunay na mananampalataya. Ikaw man, kaibigan, ay maaari ding maging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas. Kung ito'y tunay mo nang nagawa, magkakaroon ng kahangahangang pagbabago sa iyong kabuhayan. Kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito ang lahat ay pawang naging bago. Dinggin mo ang tinig ni Jesus. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Siya na lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, at siya na nananampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ngayon, kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Ako ay mabubuhay sa Kanya na namatay dahil sa akin. Nang tayo ay maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang ating buhay ay ganap na binago. Tayo ay ipinanganak sa ibabaw ng lahat. Tayo ay naiba na. Ating hinihingi sa Diyos na ipakita sa atin na ang lahat ng bagay ay kamuhi-muhi at ang ipakita lamang sa atin at taingatan ay ang mga bagay na mabubuti. Tayo'y nakikinig sa kanyang salita at tayo'y sumusunod. Ang Biblia ay nagsasabi, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Ang banal na aklat ay nagsasabing, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang pinakamabuting paraan upang maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos at sa iba ay sabihin natin ang di nagtatapos na pag-ibig ng ating Amang nasa langit at ipaliwanag natin sa kanila na ang ating kasalanan ay nilinis lamang sa pamamagitan ng dugo na si Jesucristo at tayo'y nangaligtas. Kung tayo'y maniniwala kay Kristo sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, ay maniwala kayo at umasa kayo na ang Espiritu ng Panginoon ay ilalagak sa ating mga puso't buhay upang tayo'y bigyan ng kalakasan at ng mabuting kabuhayan. Siya ay ating magiging ilaw sa loob ng ating katawan, ay magliliwanag siya upang makita ng iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Ako'y naglalakad isang araw, may kung sinong nakasabay, mabigat ang kanyang pinapasan, krus na aking napagalan.
kapasan, Panginoon, sa isidiulong, at sa langit pag ako'y humantong, krus mo'y paltan mo ng putong. Magpasan ka't sumunod, narinig kong sad niya. Pagkat lahat niya'y inihandog, buhay ko'y kulang pa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bago nilikha ng Diyos ito ay walang anuman liban sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Sunod na nilikha ng Diyos ay ang araw, buwan, at mga bituin. Pagkatapos ay ang tiyong lupa at ang dagat na alat. Nang ito ay matapos ay ginawa niya ang mga hayop, ibon, maliliit, at malalaking isda. Punong kahoy at ang lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, na pinanganlang Adam. Lumikha rin siya ng babae para sa lalaki, pinanganlang Eva. Sila'y maligaya sa magandang halamanan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Si Adam at si Eva ay mga kaibigan ng Diyos. Hindi sila nagsilabag sa utos ng Diyos, ngunit pagkatapos ng ilang mga panahon ay nakinig sila kay Satanas at gumawa ng masama. Mula noon ay pinalaya sila ng Diyos sa magandang halamanan. Noong una ay hindi kinakailangang magsigawa sila ng mahirap upang makakain. Merong laging saganang pagkain sa halamanan, ngunit sila ay pinarusahan ng Diyos na kinakailangan sila'y magsigawa ng mahirap upang makakain. Katulad ninyo at ako ngayon, si Adan at Eva ay nagkaanak ng ayon sa kanilang nais. Sila'y katulad ng kanilang mga magulang. Sila'y sinungaling, magnanakaw, maglalabag sa kanilang mga magulang. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay naging katulad ni Adan at Eva. Kaya tayo ay mga makasalanan. Sa panahong iyon ay gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao ay mapatawad. Ang tao ay kinakailangang pumatay ng tupa. At kung makita ng Diyos ang dugo na nabuhos para sa tao, ay pinatatawad sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ang dugo ng tupa ay tinatakpan lamang ang kasalanan ng tao mula sa paningin ng Diyos. Pagkatapos ng ilang panahon, ang tao ay humiwalay sa utos ng Diyos na hindi ginawa ito. Sila'y naging mapagmataas at ginawa ang tama sa kanilang mga mata. Sila'y nagkatipon sa isang malaking kapatagan at gumawa ng isang tore. Mula sa una ay inyutos ng Diyos na ang tao ay dapat kalatan ng buong lupa. Ang tao ay nais na sila'y maging Diyos na rin. Mayroon silang isang salita na lalaman ng Diyos ang kanilang ginagawa. Pinalitan ng Diyos ang kanilang wika at pinarami at sila'y pinangalat sa buong lupa. Kaya nga tayo ay marami at iba't iba ang wika ngayon. Pagkat ang tao ay makasalanan, siya ay tumalikod sa Diyos, siya ay banal. Kaya ibinigay ng Diyos ang utos upang tulungan ng tao na maalaman ng mabuti at masama para sa Kanya. Ito ang utos ng Diyos. Ako ang iisang tunay na Diyos. Huwag kang sasamba sa anuman sa langit, sa lupa, o sa dagat man. Huwag mong sasambitin ang pangalan ng Diyos sa masamang paraan. Alalahanin mo ang 7 araw at ito'y ingatan mong banal. Laging isipin ang mabuti sa iyong ama at ina. Huwag kang papatay ng sinumang tao. Huwag mong kukunin ang asawa ng iyong kapwa at tatakbo. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa sinumang tao. Huwag mong kukunin ang ari ng ibang tao. Bagamat ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na utos sa mga tao, ay patuloy na sumalansang sila. Kaya ipinangako ng Diyos na kanyang isusugo ang kanyang anak isang araw sa mundo. Siya ang gaganap ng lubusang paghahandog dahil sa kasalanan. Ang mga paghahandog ng tupa at baka ay matatapos kung maihandog na ni Jesus ang kanyang sarili para sa kasalanan. Ang mga propeta ng Diyos daang taon bago pa dumating si Jesus ay himulan na ipanganganak si Jesus na isang berhen.
Lahat ng mga sinabi ng propeta ng Diyos na nasa aklat ng Diyos ay tunay at nangyari. At pagkatapos ng maraming daang taon, si Jesus ay pinanganak ng isang birhen, nagngangalang Maria. Ang Diyos, ang Ama ni Jesus, wala siyang amang sino man sa lupa. Nang si Jesus na Panginoon ay lumaki, na ang ginawa niya ay maraming mga kagilagilalas na mga bagay. Kanyang binuhay ang taong patay. Si Jesus ay nagpagaling ng mga taong may karamdaman at sakit. Pinalakad ang pilay, ang bulag ay nangakakita, at ang bingi ay nangakarinig. May karapatan si Jesus na gawin niya ang mga bagay na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, marami ang sumunod kay Jesus at sumampalataya na siya ang anak ng Diyos. At narito, ang mga punong saserdote ng Hudiya ay nagalit kay Jesus. Sila ay natatakot na ang lahat ng mga tao ay mahikayat na Jesus. At sila ay hindi susundin ng mga tao. Kanilang binalak na patayin si Jesus. Isang gabi, si Judas na kasama ng mga kawal ng Romano ay nagtungo sa dako ng pinananalanginan ni Jesus at kanyang mga alagad. Pinahintulutan ni Jesus na siya ay kanyang mahuli. Alam nilang si Jesus ay mabuting tao. Maraming mga tao na naiinggit kay Jesus ang sumigaw na ipako siya sa cross. Patayin siya sa cross. Ang punong gobernador na takot sa mga tao ay pinahintulutan na patayin si Jesus ng mga tao. Hindi matuwid na mamatay si Jesus sa krus sapagkat wala siyang kasalanan. Matuwid sa mga makasalanan na mamatay sa krus sapagkat ito ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa libutan ay upang ibigay niya ang kanyang buhay na pangtubos sa mga kasalanan ng tao. Si Jesus ay mabuting handog kaysa mga tupa. Ang dugo ng mga tupa ay tinatakpan lamang ang kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Jesus ay nililinis ang lahat ng mga kasalanan. Hindi na nais pa ng Diyos sa langit ang tupa na handog. Kanyang sinugo ang kanyang anak upang mamatay na minsan sa cross sa Kalbaryo upang linisin ang ating mga kasalanan. Ang paghahandog na ito ni Jesus ay para sa buong sanglibutan. Ito ang pangako ng Diyos. Kung iyong nalabag ang utos ng Diyos, ay humingi ka ng patawad sa Diyos sa pamagitan ni Jesus at tatanggapin mo si Jesus na siyang naging handog upang ikaw ay patawarin ng Diyos. Papasok siya sa iyong puso at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ito ay ikatlong bahagi. Sa katanghaliang tapat doon sa bundok ng Kalbaryo ay pinako ang kamay at paa ni Jesus sa cross na kahoy ng mga kawal na Romano. Siya ay nakabitin doon hanggang sa dakong hapon, hanggang sa mamatay. Nang si Jesus ay mamatay, ang lupa ay nayanig, nagdilim ang araw, at maraming mga banal na patay ang muling nabuhay. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Jesus ay anak ng Diyos. At pagkatapos nito ay nilibing ni Joseph at Nicodemo si Jesus sa isang libingan na inukit sa bato. Kanilang tinakpan ng isang malaking bato ang bunganga ng libingan. Nang ito ay maalaman ng kawal at narinig ang kaniyang aral ng nabubuhay pa na siya'y mabubuhay, ay kanilang binantayan ng libingan. Baka nakawin ng kaniyang malagad ang bangkay ni Jesus. Umagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, dalawang babae na dumating sa libingan ng dati sumusunod kay Jesus. Nakita nilang nabuksan ang batong malaki na nakatakip sa libingan. Ang anghel ng Diyos ay nagsabi sa kanila, "Hinahanap ninyo si Jesus? Siya'y wala rito, siya'y nabuhay." Pagkatapos ay nakita siya ng kanyang mga alagad, nakipag-usap sa kanila at kumain na kasalo niya. Nalaman nila na ito ang tunay na anak ng Diyos. Ngunit si Tomas, isa sa mga alagad niya, ay hindi nakakita kay Jesus na tulad ng iba. Kaya sinabi ni Tomas, "Hindi ako sasampalataya hanggang hindi ko nahihipo siya." Nang magkagayon ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad na kasama si Tomas. Pinahipo niya ang kanyang mga sugat kay Tomas at sinabi ni Tomas kay Jesus, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinagot naman siya ni Jesus, "Tomas, sapagkat ikaw ay sumampalataya na ako'y iyong nakita, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunmay nagsisampalataya." Bago umakyat si Jesus sa langit, kanyang sinabi, "Aking susuguin sa inyo ang Banal na Espiritu Santo. Siya ang titira sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo, siya ang magpapalakas sa inyo upang makalaban sa mga tukso." Kanya ring sinabi, "Humayo kayo at sabihin sa lahat ng mga tao ang mabuting balita ng Diyos." Ang mga tao na magsisisi ng kanilang mga kasalanan at magtitiwala kay Jesus ay patatawarin ng kaniyang mga kasalanan at ililigtas sila ng Diyos sa galit na darating. Kung magtitiwala kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, ay sinasabi ng salita ng Diyos, ay kinakalang ikaw ay mabautismuhan. Si Jesus ay 40 araw sa lupa nang mabuhay na muli bago siya umakyat sa langit. At siya ay nagpunta sa bundok ng Olibo na kasamang malagad. At ito ang mga huling salita ni Jesus, "Humayon kayo sa buong sanlibutan at
at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapaan. At si Jesus ay umakyat sa langit na kanilang tinitingnan. Ang dalawang anghel na sumaksi rin ay sinabi sa mga alagad, si Jesus na inyong nakitang umakyat ay sa gayong ding paraan ay muling babalik dito sa lupa. 10 araw matapos umakyat si Jesus sa langit, ang mga alagad ni Jesus ay nagkakatipon sa isang silid. Karakarakay nakarinig sila ng parang ugong na malakas na hangin sa loob ng silid na kanilang pinagkakatipunan. Ang pangako ni Jesus na Espiritu Santo ay dumating na. Isinugo ni Jesus ang Espiritu Santo upang siya ang pumalit sa kanya. Alam ni Jesus na ang mga tao ay hindi magiging tapat sa Diyos kung hindi tumatahan sa kanilang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tatahan sa puso ng sinumang tumatanggap kay Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin ng katotohanan ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang sumunod sa mga utos ng Diyos at sumalangsang kay Satanas. Siya rin ang nagbibigay sa mga Kristiyano ng pagnanais na sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Halimbawa, inyong narinig ngayon ang ripopuno na nais ninyong maging Kristiyano. Sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay maliligtas o magkakamit ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus na siyang namatay sa cross sa Kalbaryo dahil sa iyong mga kasalanan. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Ang mabuting pamumuhay, pagiging relihiyoso, pagtupad ng linggo o sabado, pagkain o hindi ng baboy ay hindi pinapagiging Kristiyano ang isang tao. Kaya kailangang sabihin mo sa Diyos o magsisi ka na ikaw ay makasalanan. Talikdan ang iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus na sariling tagapagligtas. Magtiwala ka lamang sa Kanya at patatawarin ka ng iyong mga kasalanan. Kung tapat at tunay ang taong iyon, si Jesus ay gagawin siyang anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay tatahan sa kanyang puso. Siya ay ipinanak na muli at iyon ang paraan ng pagiging Kristiyano. Sinasabi rin ng salita ng Diyos na isang araw ay muling babalik si Jesus sa lupa. Kinakailangang maghanda ka para sa Kanya. Kung siya ay dumating na sa lupa, ay magtatayo siya ng malaking hukuman at ang mga tao na hindi tinanggap si Jesus na sariling tagapagligtas ay parurusahan. Sila ay dadalhin lang sa dako ng apoy na walang hanggan. Si Jesus ang nagbata dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang isang tao na ayaw tanggapin si Jesus, ang tao mismong yon ang magbabata para sa kanyang sariling mga kasalanan. Kung iyong tinanggap si Jesus na iyong sariling tagapagligtas at Panginoon, ay iniligtas kanya mula sa parusa na walang hanggang pagdurusa. Ikaw ay pupunta sa langit, ang dako ng Diyos na dako ng kapayapaan at walang hanggang ligaya. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makapunta sa langit. Sinabi ng Diyos na lahat ng bansa, wika at mga tao ay kinakailangang makinig ng balitang ito. Kaya nga ibinibigay namin ang plakang ito ng Gripapuno upang ang balitang ito ay maibigay sa lahat ng mga tao. Huwag kalilimutan, hindi mo mabibili ang buhay na walang hanggan. Hindi ka rin maaring magtrabaho ng mahirap upang kamtan ito. Hindi mo maaring gawin na mabuti ang iyong buhay na sapat na makapasok sa langit. Kinakailangan mong tanggapin ang buhay na walang hanggan na kaloob na mula sa Diyos. Ibinigay niya ito sa iyo dahil kay Jesus na namatay dahil sa iyong mga kasalanan. At ang kinakailangan mong gawin ay tanggapin si Jesus na sariling tagapagligtas.